Binuhusan ng malagkit na pagkain sa harap ng marami. Tinawag na basura ng sariling bayaw habang ang asawa ay nakayuko lang. "You don't belong here, Pamela. You are just a stain in our family." Pero sa likod ng bawat patak ng dumi sa kanyang muka, isang lihim ang malapit ng sumabog. Sino nga ba ang tunay na pulubi at sino ang hari? Isang pagtataksil, isang pagbabalat kayo, at ang muling pagbangon ng isang pusong tinapakan. Wala siyang ibang silbi sa pamilyang ito, kundi ang maging isang utusan na hindi kailangang bayaran. Para lang siyang basahang ginagamit para linisin ang dumi at pagkatapos ay itatapon sa isang tabi. Ang boses ni William ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng pasilyo. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng habag. Ang bawat salita ay may lasa ng lason, malamig at sadyang itinatama sa puso ng kung sino mang nakikinig. Sa kabilang panig ng nakasarang pinto, nakatayo si Pamela. Hawak niya ang isang tray ng bagong bakong bibingka, ang paboritong kakanin ni William na buong pagmamahal niyang inihanda mula pa madaling araw. Masakit ang kanyang mga daliri mula sa pagkayod ng niyog at ang kanyang likod ay tila mababali na sa pagod. Ngunit binaliwala niya ang lahat ng yon. Akala niya, sa araw na ito na ipinagdiriwang ni William ang kanyang promosyon sa kumpanya, makakatanggap na siya ng kahit katiting na pagkilala. Isang salamat lang ay sapat na sana para punan ang 5 taon ng kanyang paninilbihan nang walang reklamo. Ngunit ang amoy ng mainit na bibingka ay hinaluan ng pait ng katotohanan. Ang bawat sentimong ginamit niya para sa mga sangkap ay galing sa kanyang maliit na naipon mula sa pagtitinda ng kung ano-ano dahil ang kanyang asawang si Daniel ay wala ring maibigay na sapat na pera. Nanigas ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Ang init ng tray na kanyang hawak ay tila lumilipat sa kanyang puso, hindi bilang pagmamahal, kundi bilang isang nakakapanghalos na hapdi. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga braso. Ang tray na dati ay tila magaan ay naging kasing bigat ng isang bundok. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan na tila nilalamon ng isang malaking bara. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang hangin sa paligid niya ay naging kasing nipis ng kaniyang pag-asa. Wala siyang nailabas na tunog. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi ang uri na kayang ilabas sa pamamagitan ng sigaw. Ito ay ang uri ng sakit na dahan-dahang pumapatay sa loob, parang isang anay na unti-unting inuubos ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa biglang pag-ikot ng mundo. Ang mga pamilyar na dingding ng bahay na itinuturing niyang tahanan ay tila naging mga pader ng isang bilangguan na walang bintana. Ilang oras makalipas ang tagpong yon, natagpuan ni Pamela ang kanyang sarili sa loob ng isang marangyang restaurant. Pinilit siya ni William na sumama para magsilbing alalay sa gitna ng pagdiriwang kasama ang mga kasosyo nito sa negosyo. Nakaupo si Daniel sa kanyang tabi, tahimik at nakayuko, tila isang anino na walang tinig. "Pamela, ang bagal mo naman. Hindi mo ba nakikitang marumi na ang plato ko?" Bulyaw ni William sa gitna ng hapag. Ang lahat ng tao sa restaurant ay napatingin sa kanila. Dali-daling tumayo si Pamela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang plato. Ngunit sa isang iglap, kinuha ni William ang isang mangkok ng mainit na pasta na may pulang sarsa. Sa harap ng lahat, dahan-dahan itong ibinuhos ni William sa ulo ni Pamela. Ang malapot at mainit na sarsa ay gumapang sa kanyang buhok, pumatak sa kanyang mukha, at tuluyang dumi sa kanyang tanging magandang damit na itinabi para sa espesyal na okasyon. Ang tawanan ng mga kasama ni William ay tila mga hiyaw ng mga demonyo sa pandinig ni Pamela. Ang bawat tulo ng sarsa sa kanyang balat ay tila uling na nagbabaga. "Ayan, bagay yan sa'yo. Para kang basurang punong-puno ng dumi."
ang pang-uuyam ni William habang nagpupunas ng kamay sa table napkin na tila ba siya ang biktima. Lumingon si Pamela kay Daniel. Umaasa siyang makakakita ng kahit kaunting galit, kahit kaunting pagtatanggol. Ngunit ang kanyang asawa ay nanatiling nakatitig sa mesa. Ang mga kamao nito ay nakakuyom ng mahigpit sa ilalim ng tela, ngunit walang salitang lumabas sa bibig nito. Ang katahimikan ni Daniel ay mas masakit pa kaysa sa pasta na ibinuhos sa kanya. Ito ang pangalawang saksak sa kanyang puso sa loob ng isang araw. Ang mapahiya sa harap ng lahat at ang mapabayaan ng taong pinakainaasahan niyang magliligtas sa kanya. Tumayo si Pamela sa gitna ng marangyang silid, isang larawan ng pagkawasak sa gitna ng kakinangan. Ang sarsa ay patuloy na pumapatak sa sahig na lumilikha ng isang maliit na lawan ng pula. Tila ba ang kanyang dignidad ay dahan-dahang nauubos at dumadaloy palayo. Ang mga mata ng mga estranghero ay puno ng awa at pagkasuklam, ngunit ang tanging nararamdaman ni Pamela ay ang lamig ng kawalan. Bakit ba kailangang maging ganito ang kapalit ng lahat ng kanyang pagtitiis? Hanggang kailan kailangang manatiling pipi ng katarungan sa harap ng kanyang mga luha? Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palabas ng restaurant. Bitbit ang bigat na tila hindi na niya kayang pasanin. Sa bawat hakbang, ang tanong ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng lasa ng sarsa sa kanyang mga labi. Hanggang saan ba ang hangganan ng pusong marunong magmahal bago ito tuluyang maging abo sa tindi ng sakit at pag-iisa? Hindi ang malapot na sarsa ang mahirap tanggalin, Pamela. Ang mahirap ay ang dumi ng iyong pagkatao na kahit anong kuskus mo ay hinding-hindi na mawawala. Ang mga salitang yon ni William ay tila nakaukit na sa isipan ni Pamela habang nakatayo siya sa ilalim ng malamig na agos ng tubig sa kanilang maliit na banyo. Ang bawat pagkaskas niya ng sabon sa kanyang braso ay kasing diin ng galit na ibinabaon niya sa kanyang dibdib. Namumula na ang kanyang balat, mahapdi at tila malapit ng magsugat. Ngunit hindi niya maramdaman ang pisikal na sakit. Ang mas nararamdaman niya ay ang bawat alaala ng tawanan sa restaurant, ang bawat tingin ng panghahamak na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Isang lumang tuwalya ang dahan-dahang ipinatong sa kanyang balikat. Hindi na kailangang lumingon ni Pamela para malaman kung sino ito. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Daniel ay humalo sa amoy ng sabon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdala ng kaligtasan. Nagdala ito ng pait. Hayaan mo na ako, Daniel. Kaya ko ang sarili ko. Matigas na sabi ni Pamela, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na iyak. Pamela, let me help you. Pasensya na kung wala akong nagawa kanina. Bulong ni Daniel. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa mga braso ni Pamela, ngunit mabilis itong iwinaksi ng babae. Humarap si Pamela sa kanyang asawa, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa gitna ng mga patak ng tubig. Pasensya? Iyon lang ba ang kaya mong sabihin? Daniel, asawa kita. Pero habang binubuhusan ako ng kahihiyan ng kapatid mo, para kang tuod na nakatingin lang sa mesa. Mas masakit ang pananahimik mo kaysa sa ginawa ni William. Yumuko si Daniel. Ang kanyang muka ay naliliman ng lungkot, na tila may malalim na pinanggagalingan. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang ipaliwanag na ang bawat segundong pananahimik niya ay bahagi ng isang mas malaking plano para protektahan siya mula sa mga panganib na hindi pa nito nakikita. Ngunit sa ngayon, ang katotohanan ay isang bawal na gamot na lalong makakasira sa kanila. Ang kanilang pagtatalo ay naputol ng marinig ang tunog ng pagkatok sa pinto. Madiin, mayabang at walang pasintabi. Alam nila kung sino ang may-ari ng tunog na yon. Pagbukas ng pinto, bumungad ang nakakalokong ngiti ni William na tila ba ang nangyari kanina ay isang masayang laro lamang. O mukhang tapos na ang drama ng mag-asawa, wika ni William habang pumasok sa loob at naupo sa kanilang lumang sopa na tila siya ang may-ari ng bahay. Pamela,
Don't look at me like that. Pinapaalalahanan lang kita kung saan ka nanggaling. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa perang ibinigay ko para sa operasyon ng nanay mo sa probinsya, matagal na siyang wala sa mundong ito. You owe me, Pamela. Utang mo sa akin ang buhay ng pamilya mo. Ito ang lason na paulit-ulit na itinuturok ni William. Ang utang na loob. Ginamit niya ang kabutihang loob na ginawa niya noon para gawing alipin si Pamela sa kasalukuyan. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Pamela ay tila nagbibigay ng kasiyahan sa lalaking nasa harap niya. Alam ko, William, hindi ko kinakalimutan iyon. Sagot ni Pamela sa pagitan ng hikbi. Ang kanyang pagkatao ay muling lumiit sa harap ng kanyang tagapagligtas. Nang makaalis si William, naiwan ang mabigat na katahimikan sa loob ng maliit na silid. Tiningnan ni Daniel si Pamela na ngayon ay nakaupo sa sahig, yakap ang sariling mga tuhod habang humihikbi ng walang tunog. Ang bawat hapdi sa puso ni Daniel ay tila nagiging apoy na handang tumupok sa lahat. Lalabas sana si Daniel para kumuha ng mainit na inumin para sa asawa nang marinig niya ang panginginig ng kanyang telepono sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Hindi ito ang karaniwang tawag na natatanggap niya. Pumunta siya sa madilim na bahagi ng kanilang maliit na balkonahe. Tinitiyak na hindi maririnig ni Pamela ang kanyang sasabihin. Young Master, ang boses sa kabilang linya ay puno ng paggalang at awtoridad. Handa na ang lahat ng dokumento. Ang mga ari-arian ni William Silva ay nasa ilalim na ng ating obserbasyon. Isang utos mo lang at sisimulan na nating bawiin ang lahat ng ninakaw niya sa kumpanya. Tumingin si Daniel sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila kay lapit ngunit kay layo sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lungkot, ay naging kasing talas ng isang agila na nakakita ng kanyang biktima. Huwag muna! Malamig na tugon ni Daniel. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging mahina. Gusto kong maramdaman niya ang bawat sentimo ng sakit na ibinigay niya kay Pamela. Gusto kong makita niya ang kanyang imperyo na gumuuho ng dahan-dahan hanggang sa wala na siyang matakbuhan. Masusunod, Young Master. Pero paano si Ma'am Pamela? Mukhang hindi na niya kaya ang bigat ng sitwasyon. Huminga ng malalim si Daniel. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit habang naririnig ang mahinang iyak ni Pamela mula sa loob. Ito ang huling gabi na hahayaan ko siyang umiyak dahil sa kanila. Simula bukas, ang bawat luhang nawala sa kanya ay babayaran nila ng higit pa sa ginto. Pinatay ni Daniel ang tawag at tumingala sa madilim na langit. Isang lihim ang kanyang pinanghahawakan, isang kapangyarihang sapat upang baguhin ang tadhana ng lahat ng tao sa paligid niya. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang sariling mga palad, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Sa sandaling lumabas ang katotohanan at magsimula ang kanyang paghihiganti, mapapatawad kaya siya ni Pamela sa panlolokong ito? O ito na ang magiging huling pako sa krus ng kanilang pagsasama? Ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo, Pamela, ay may kapalit na pawis at dugo. Huwag mong isiping libre ang mabuhay sa ilalim ng proteksyon ko. Mga salitang iyon ni William ay tila isang sumpa na laging nakabuntot sa bawat kilos ni Pamela. Sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, nakatayo siya sa likod ng bahay ng mga Silva, nakaharap sa tumpok ng mga labada na tila hindi na natatapos. Ang amoy ng matapang na sabon at ang init ng singaw mula sa kumukulong tubig sa malaking palayok ay humahalo sa kanyang pagod. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis, ngayon ay puno na ng kalyo at sugat mula sa pagkakuskos sa mga mamahaling tela na hinding-hindi niya kailanman maisusuot. Bumalik sa kanyang gunita ang gabing iyon sa pasilyo ng ospital, 5 taon na ang nakalilipas. Ang puting ilaw ng koridor ay tila nakakasilaw habang umiiyak siya
dahil sa kawalan ng pambayad sa operasyon ng kanyang ina. Doon lumapit si William, bitbit ang isang tsekeng tila galing sa langit. Ang ngiti nito noon ay tila puno ng malasakit. Isang anghel na bumaba para iligtas siya. Ngunit ngayon, alam na niya ang katotohanan. Ang tsekeng iyon ay hindi tulong, kundi isang tanikala. Isang gintong tanikala na itinali sa kanyang leeg upang gawin siyang alipin habang buhay. Ang bawat kuskos niya sa baro ni William ay tila paglilinis sa sarili niyang kahihiyan. Ang pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay humahalo sa bula ng sabon, nawawala sa kanal kasama ng kanyang mga pangarap. Nang dumating ang gabi, bumalik siya sa kanilang maliit na silid. Doon, nakita niya si Daniel na nagluluto ng tuyo at sisinangag. Ang amoy ng piniritong isda ay bumalot sa silid, isang amoy na sumasagisag sa kanilang kahirapan. Inilabas ni Pamela ang kanyang luma at kupas na pitaka. Isa-isa niyang inilatag ang mga barya at iilang pirasong papel sa ibabaw ng mesa. Maingat niya itong binilang, tila ba ang bawat sentimo ay isang hininga na kailangang tipirin. Kulang pa ito para sa gamot ni nanay sa susunod na buwan, bulong ni Pamela. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa pagod. Kailangan ko pang kumuha ng dagdag na labada sa kabilang kanto. Lumapit si Daniel at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Pamela, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. May mga inaayos lang ako. Konting tiis na lang. Pangako. Tumingin si Pamela sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at kawalang paniniwala. Konting tiis? Daniel, iyan na ang kanta mo sa loob ng 5 taon. Habang pinapahirapan ako ng kapatid mo, habang tinatrato akong basura, ang tanging nasasabi mo lang ay tiis? Pagod na akong magtiis, Daniel. Pagod na ang buong pagkatao ko. Hindi nakasagot si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nagkukubli ng isang matinding bulyaw ng galit laban sa tadhana. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing lamig ng semento sa labas. Kinabukasan, kahit masama ang pakiramdam at tila umiikot ang paligid, pinilit pa rin ni Pamela na pumunta sa palengke para maghatid ng mga natapos niyang labada. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay tila isang pakikipagbuno sa grabidad. Ang ingay ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga tindero, at ang tindi ng alinsangan ay tila nagsasabuatan para pahirapan siya. Nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang mundo sa kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo, tila isang painting na nabura ng ulan. Ang tunog ng paligid ay unti-unting lumalayo, nagiging isang mahinang ugong na lamang. Miss, ayos ka lang ba? Isang boses ng lalaki ang huling narinig ni Pamela bago tuluyang nandilim ang kanyang paningin. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at ang sako ng mga damit na kanyang dala ay kumalat sa kalsada. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang katawan sa maruming semento, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Ang init ng katawan ng estranghero at ang bango ng mamahaling tela ay ang huling sensasyong naramdaman ni Pamela bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan ng palengke, nanatiling nakahiga ang babaeng binalot ng dusa sa mga braso ng isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking ang suot na relo ay sapat na para bayaran ang lahat ng kanyang utang na loob. Kay William, sino ang estrangherong ito? At sa kanyang paggising, ang pagyakap ba ng kadiliman ay magdadala sa kanya sa kaligtasan o sa isa na namang bagong bagyo na sisira sa natitira niyang lakas? Sino ang may gawa nito? Paanong ang isang napakalaking kontrata na halos nasa kamay ko na ay biglang napunta sa isang kumpanyang wala man lang mukha? Ang boses ni William ay dumadagundong sa loob ng kanyang opisina, kasing bagsik ng kulog na nagbabadya ng isang malakas na unos.
Ang tunog ng pagbagsak ng mga dokumento sa sahig ay lumikha ng isang nakabibinging ingay na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na habang tinititigan ang kanyang sekretarya na nanginginig sa takot. Sa kabilang dako, sa isang maliit at malinis na silid sa klinika, dahan-dahang nagmulat ng mata si Pamela. Ang huling naaalala niya ay ang init ng sikat ng araw at ang pag-ikot ng mundo. Ngunit sa halip na ang maruming kalsada ng palengke, ang bumungad sa kanya ay ang puting kisame at ang amoy ng gamot na hinaluan ng bango ng sariwang bulaklak. Sa tabi ng kanyang higaan, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, ay may nakapatong na isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang gintong medalyon, ang medalyon ng kanyang ina na itinuring niyang pinakamahalagang kayamanan, ang bagay na kinuha ni William Buwan na ang nakalilipas bilang kabayaran sa isang utang na hindi naman dapat sa kanya. Paano ito napunta rito? Bulong ni Pamela. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Dahan-dahan niyang kinuha ang medalyon. Ang malamig na metal nito ay tila nagbigay ng init sa kanyang naguguluhang isipan. Akala niya ay tuluyan na itong nawala. Naibenta na sa kung sinong kolektor sa utos ni William. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Daniel. Ngunit may kakaiba sa kanyang asawa sa araw na ito. Bagamat suot pa rin nito ang kanyang kupas na polo, ang paraan ng kanyang paglalakad at ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi na ang Daniel na laging nakayuko at sunod-sunuran. Gising ka na pala, Pamela. Malumanay na sabi ni Daniel habang lumalapit sa kanya. Huwag ka munang magmadaling tumayo. Sabi ng doktor, sobrang pagod at stress ang dahilan ng pagkahimatay mo. Daniel, ang medalyon. Paano mo ito nakuha? Kay William ito, di ba? Baka mapahamak ka. Puno ng pag-aalalang tanong ni Pamela, mahigpit na hawak ang ginto sa kanyang palad. Ngumiti si Daniel, isang nangiting tila may itinatagong misteryo. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, bumalik na sa'yo ang nararapat na sa'yo. Ibinenta yan ni William sa isang sanglaan dahil sa sugal at may tumulong sa akin para makuha itong muli. Hindi alam ni Pamela kung paniniwalaan ang kanyang asawa, ngunit ang katahimikang bumalot sa kanila ay naputol ng muling mag-ingay ang telepono ni Daniel. Mabilis itong kinuha ni Daniel at lumabas ng silid. Iniwan si Pamela na puno ng katanungan. Sa labas ng klinika, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa dilim, isang lalaking nakasuot ang naghihintay. Pagpasok ni Daniel sa sasakyan, ang kanyang buong anyo ay nagbago. Ang maamong muka ay naging kasing tigas ng bato. Young master, tapos na ang unang bahagi. Ulat ng lalaki. Ang kumpanya ni William ay nawalan ng halos 50 milyong piso dahil sa paglipat ng kontrata sa ating shell company. Kasalukuyan na siyang nagkakagulo, hinahanap kung sino ang traidor sa loob ng kumpanya niya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Daniel. Hayaan mo siyang maghanap sa dilim. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng mawalan ng kontrol. Ang pakiramdam na unti-unting kinukuha sa iyo ang lahat ng pinaghirapan mo nang walang kalaban-laban. Pero young master, paano ang medalyon? Baka magduda si Ma'am Pamela kung paano niyo iyon nakuha ng ganoon kabilis. Hinawakan ni Daniel ang manibela. Ang kanyang tingin ay nakapako sa bintana ng klinika kung saan naroon ang kanyang asawa. Hayaan mo siyang magduda. Sa tamang panahon, malalaman niya ang lahat. Pero sa ngayon, ang unahin mo ay ang pagbili sa lahat ng mga utang ni William sa bangko. Gusto kong sa susunod na buwan, ako na ang may-ari ng bahay na tinitirhan niya. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Silva, hindi mapakali si William. Ang bawat tawag na natatanggap niya ay balita ng pagkatalo. Ang bawat pirma niya ay tila nagiging abo. Sa gitna ng kanyang pagkapraning, bigla niyang naalala ang mukha ni Daniel nung huli silang magkita.
Ang pananahimik nito na tila ba may itinatagong talim. Hindi maaari, asik ni William sa kanyang sarili habang tinutungga ang isang baso ng alak. Isang hamak na utusan lang si Daniel, isang walang kwentang asawa. Pero paanong ang bawat hakbang ko ay tila alam ng kalaban. May traidor sa loob ng pamamahay na ito. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng pagdududa at takot. Habang si Pamela ay nagpapasalamat sa himalang nagbalik sa kanyang alaala, hindi niya alam na ang kanyang asawa ay kasalukuyan ng hinahanda ang isang malaking apoy na tutupok sa lahat ng mga taong humamak sa kanila. Sino nga ba ang tunay na kaaway? At sa oras na matuklasan ni William ang katotohanan, may matitira pa kaya sa kanyang kapangyarihan o tuluyan na siyang lalamunin ng aninong matagal na niyang minaliit? Magnanakaw. Iyan lang ang nararapat na itawag sa isang taong pinatira na nga sa ilalim ng aming bubong ay nakuha pang gawa ng masama ang pamilyang nagpakain sa kanya. Ang tinig ni Doña Aurora ay kasing lamig ng marmol sa pasilyo ng mansyon ng mga Silva. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kip habang ang kanyang tingin ay puno ng pandidiri. Sa kanyang harapan, nakaluhod si Pamela sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang mga gamit niyang itinapon mula sa kanyang lumang maleta. Bago ang kaguluhang ito, si Pamela ay tahimik na naglilinis sa silid ng matanda. Gusto niya lang maging kapaki-pakinabang. Nais niyang suklian ang utang na loob na palaging ibinabara sa kanyang lalamunan. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa mga antigong kagamitan, ang tanging nasa isip niya ay ang mapanatili ang katahimikan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang pumasok si William kasama ang kanyang ina. Sumisigaw na nawawala ang isang mamahaling kwintas na brilyante. Wala akong kinuha, Doña Aurora. Maniwala po kayo sa akin. Hinding-hindi ko magagawa yan. Pagmamakaawa ni Pamela, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Kung wala kang kinuha, bakit ito narito sa loob ng unan mo? Ang singhal ni William. Mula sa kanyang likuran, inilabas niya ang kwintas na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang nangiti sa mga labi ni William ay isang mapait na tagumpay. Alam ni Pamela sa sandaling iyon na siya ay sadyang biktima ng isang maruming plano. Ang bawat salita ng pagbibintang ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng hapdi sa kanyang buhong. Nararamdaman ni Pamela ang panunuyo ng kanyang dila. Ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib na tila ba may isang malaking bato na nakapatong dito. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng sakit. Hindi na makalabas ang mga luha dahil sa sobrang pagkabigla. Ang buong mundo niya ay tila gumuho sa isang kisap mata. Ang tiwalang pilit niyang binuo sa loob ng 5 taon ay naging abo na lamang. Sapat na ang lahat ng ito. Utos ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi ko hahayaan na ang isang tulad mo ay manatili pa sa pamamahay na ito. Lumayas ka, Pamela. Ngayon din. Pero gabi na po at malakas ang ulan. Mahinang sagot ni Pamela habang tumitingin sa labas ng bintana kung saan ang madilim na langit ay naglalabas na ng galit. Mas gugustuhin ko pang makakita ng pulubi sa labas kaysa sa isang magnanakaw sa loob ng aking mansyon. Ang huling hirit ng matanda bago tumalikod. Sa pilitang kinaladkad ni William si Pamela patungo sa malaking pinto. Ang bawat hakbang ni Pamela ay puno ng bigat. Ang kanyang mga paa ay tila ayaw ng sumunod. Nang marating nila ang pintuan, marahas siyang itinulak ni William palabas. Ang kanyang maleta ay sumunod na itinapon. Bumagsak ito sa basang lupa at nabuksan. Dahilan, upang kumalat ang kanyang iilang pirasong damit sa gitna ng putik. Naiwang mag-isa si Pamela sa ilalim ng hagupit ng ulan. Ang lamig ng bawat patak ng tubig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Nakatitig siya sa nakasarang pinto ng mansyon. Ang mga ilaw sa loob
ay unti-unting namamatay. Tila ba ang huling pag-asa ng kanyang buhay ay pinapatay na rin ng pamilyang pinaglingkuran niya ng tapat. Nasaan si Daniel? Bakit wala siya sa sandaling kailangan niya ito? Ang kanyang asawa na nangakong poprotektahan siya ay tila naglaho na parang bula sa gitna ng unos. Ang bawat kulog na gumuguhit sa langit ay tila humahalakhak sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinakapa ang kanyang mga basang damit sa putikan. Ang bawat dampi ng kanyang daliri sa malamig na tela ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kabaon sa dusa. Tumayo si Pamela, basa, marumi, at wasak. Ang tubig ulan na dumadaloy sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha na sa wakas ay kumawala na rin. Sa gitna ng dilim at lamig, isa lamang ang katanungang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa. Mayroon pa nga bang puwang ang katarungan para sa isang taong itinuturing na basura o sadyang nilikha siya para lamang tapakan at itapon sa gitna ng kawalan? Dinala kita sa buhay na ito para protektahan, hindi para hayaang tapakan ng kahit na sino. At simula sa gabing ito, babaguhin natin ang bawat panuntunan ng larong ito. Ang boses ni Daniel ay hindi ang mahinang tinig na nakasanayan ni Pamela sa loob ng 5 taon. Ito ay boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. May awtoridad, may bagsik, at puno ng hindi matatawarang kapangyarihan. Sa gitna ng malakas na ulan, ang tunog ng bawat patak ng tubig na bumabagsak sa bubong ng mamahaling sasakyan ay tila isang musikang sumasabay sa pintig ng puso ni Pamela. Nakatitig lamang si Pamela sa kanyang asawa habang nakaupo siya sa loob ng isang itim na Rolls Royce. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa isang makapal at mainit na kumot na gawa sa mamahaling lana. Ang lamig na kanina ay nagpapakatal sa kanyang mga buto ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang init. Hindi lamang mula sa kumot, kundi mula sa presensya ng lalaking nasa kanyang tabi. Ang mukha ni Daniel, na dati ay laging puno ng pag-aalangan, ngayon ay tila isang estatwang gawa sa bakal, matigas at walang takot. Hindi makapaniwala si Pamela sa kanyang mga nakikita. Ang mga taong nakapaligid sa kanila na nakasuot ng itim na uniforme ay yumuyuko sa tuwing dadaan si Daniel. Ang bawat kilos ng kanyang asawa ay sinusunod ng walang tanong. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nabasag lamang ng mahinang ugong ng makina habang binabaybay nila ang daan patungo sa pinakamarangyang hotel sa buong lungsod. Daniel, anong ibig sabihin nito? Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Pamela. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa halo-halong emosyon ng pagkalito at takot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kumot. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Tiningnan siya ni Daniel at sa pagkakataong ito, nakita ni Pamela ang lalaking matagal na niyang hinahanap, ang Daniel na hindi na kailangang magtago. Ako pa rin ang asawa mo, Pamela, pero ako rin ang taong sisiguradong hinding-hindi na muling dadampi ang putik sa iyong mga paa. Pagkarating sa hotel, ang mga pinto ay bumukas ng kusa. Ang bawat empleyado ay nakalinya. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko bilang tanda ng matinding paggalang. Sa gitna ng marangyang lobby, nakatayo ang isang babaeng hindi inaasahan ni Pamela na makikita sa ganoong lugar, si Doña Aurora. Ang matanda ay tila nabigla. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka habang tinitingnan ang kanyang anak na si Daniel na naglalakad ng may mataas na noo. Bit-bit ang asawang itinapon niya sa ulan. Daniel, anong kaburalohan ito? Bakit mo kasama ang magnanakaw na yan sa lugar na ito? Ang asik ni Doña Aurora, pilit na pinapanatili ang kanyang dangal sa harap ng maraming tao. Ang boses ng matanda ay tumunog ng matalim sa loob ng tahimik na lobby, tila isang basag na kristal na naghahanap ng atensyon. Tumigil si Daniel sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang taas
ay tila lalong nagmura, nangingibabaw sa lahat ng naroon. Ang kanyang titig ay naging kasing lamig ng yelo sa Disyembre, isang tingin na nagpatahimik sa buong paligid. Ang hangin sa loob ng hotel ay tila naging kasing bigat ng tingga. Mahirap hingahan para sa sinumang nais sumalungat. Ang tinatawag mong magnanakaw ay ang babaeng nagtiis ng lahat ng pang-aalipusta mo para lamang sa pamilyang ito. Ang boses ni Daniel ay marahan ngunit puno ng banta. At ang lugar na ito, ang hotel na ito, ang kumpanyang pinatatakbo ni William, at ang bawat lupang kinatatayuan mo, lahat ng yan ay nasa ilalim ng aking pangalan. Napaatras si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot. Anong sinasabi mo? Baliw ka na ba? Ang kapatid mo ang tagapagmana. Ang kapatid ko ay isang anay na unti-unting inuubos ang kaba ng pamilya. Sagot ni Daniel habang iniaabot ang isang folder sa kanyang ina. Basahin mo ang mga dokumentong yan. Makikita mo kung paano ka niloloko ng paborito mong anak. At habang ginagawa niya iyon, si Pamela ang nag-alaga sa'yo, ang nagtiis sa bulyaw mo, ang naging anak na hinding-hindi mo naging karapat-dapat. Hinarap ni Daniel ang lahat ng mga naroon. Ang kanyang boses ay dumagundong sa bawat sulok ng lobby. Makinig kayong lahat. Simula sa gabing ito, ang sino mang magtatangkang humipo, bumulyaw, o kahit tumingin ng masama sa aking asawa, ay ituturing kong kaaway ng buong korporasyon. At alam niyo kung ano ang ibig sabihin niyan. Dahan-dahang binalingan ni Daniel ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng dating kapangyarihan ni Doña Aurora. Mula ngayon, walang sino mang hahawak sa asawa ko. Kahit ikaw, ina. Kung hindi mo siya kayang irespeto bilang manugang mo, rerespetuhin mo siya dahil siya ang asawa ng may-ari ng lahat ng tinatamasa mo. Naiwang tulala si Doña Aurora. Ang kanyang katauhan ay tila lumiit sa harap ng anak na dati ay itinuturing niyang walang silbi. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanyang paboritong anak na si William. Ang kahihiyang ibinigay niya kay Pamela ay tila bumalik sa kanya nang makasampung ulit. Binuhat ni Daniel si Pamela sa kanyang mga braso. Tila ba ang babae ay isang napakahalagang kayamanan na hinding-hindi na niya bibitawan. Habang paakyat sila sa penthouse suite, ang tanging naririnig ni Pamela ay ang mabilis na tibok ng puso ni Daniel. Isang tibok na nagsasabing ligtas na siya. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Pamela. Kung ang lahat ng ito ay pag-aari ni Daniel, bakit hinayaan niyang magdusa sila ng ganoon katagal? Ang bawat luhang pumatak sa nakaraan, ang bawat sakit na tiniis niya, bahagi ba talaga iyon ng isang plano o isa ring uri ng pagtataksil na mas masakit pa sa ginawa ni William? Ang pinto ng suite ay nagsara, iniwan ang mundo sa labas, ngunit ang bagyong nagsisimula sa loob ng puso ni Pamela ay tila mas malakas pa kaysa sa ulan sa labas. Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang gabi ng pagbibida-bida, Daniel? Nakalimutan mo yata kung sino ang mas matagal na humahawak sa timon ng kumpanyang ito. Isang hamak na utusan ka lang na binihisan ng magarang suit. Ang boses ni William ay gumaralgal sa loob ng kanyang madilim na opisina, hinaluan ng amoy ng alak at usok. Ang tunog ng pagbagsak ng baso sa makapal na alpombra ay hindi lumikha ng basag, kundi isang mapurol na kalabog na tila sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagbagsak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng dugo at pait, habang tinititigan ang mga papeles na nagkalat sa kanyang mesa. Sa kabilang dako, sa loob ng penthouse suite, nakatayo si Pamela sa harap ng malawak na bintana na nakatanaw sa kumukutitap na ilaw ng Maynila. Ang suot niyang sutlang gown ay kasing lambot ng ulap. Ngunit para sa kanya,
ito ay kasing bigat ng bakal. Ang bawat haplos ng malamig na hangin mula sa aircon ay nagpapaalala sa kanya ng lamig ng ulan kagabi. Ang karangyaan ay hindi nakapagpawi sa hapdi ng kanyang mga alaala. Sa halip, tila lalo nitong pinalutang ang bawat latay ng pang-aalipusta sa kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para punan ang malawak na silid. "Pamela, hindi ka pa rin ba makatulog?" Tanong ni Daniel. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Humarap si Pamela. Ang mga mata ay puno ng katanungang 5 taon nang naghihintay ng kasagutan. "Daniel, ang lahat ba ng ito ay bahagi lang ng isang plano? Ang paghihirap ko, ang pagyakap ko sa putik, ang bawat sampal ni William. Hinayaan mo lang ba ang lahat ng yon para sa tamang pagkakataon na mabawi ang kumpanya?" Ang katahimikan ni Daniel ay naging kasing pait ng lason. Ang bawat segundong hindi siya sumasagot ay tila isang bagong sugat sa pagkatao ni Pamela. Ang puso ni Pamela ay dahan-dahang nagdurugo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pakiramdam na siya ay naging isang piyesa lamang sa isang malaking laro ng kapangyarihan. Samantala, sa opisina ni William, isang tawag ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng telepono ay tila isang hatol ng bitay. "Sir, ang auditors ay nasa labas na." Ang nanginginig na tinig ng kanyang sekretarya sa kabilang linya. "Mayroon silang dalang warrant. Lahat ng account mo ay naka-freeze. Ang ebidensya ng paglilipat mo ng pondo sa ibang bansa ay nakuha na nila." Nabitawan ni William ang telepono. Ang kanyang mundo ay tila umiikot ng mabilis, nawawalan ng balanse. Sa gitna ng kanyang takot, isang kaisipan ang sumagi sa kanyang isip. "Si Daniel, paanong ang isang taong walang alam, kundi ang sumunod sa akin ay nagkaroon ng ganitong kapangyarihan?" Nagmamadaling lumabas si William. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at walang direksyon hanggang sa makarating siya sa archive room ng pamilya Silva. Doon, hinalughog niya ang mga lumang dokumento ng kanyang ama at lolo. Sa gitna ng alikabok at amoy ng lumang papel, nakita niya ang isang lihim na file. Ang mga larawan sa loob ay nagpapatunay ng isang katotohanang hinding-hindi niya inakala. Hindi maaari. Bulong ni William, ang kanyang boses ay puno ng gulat at inggit. Si Daniel, siya ang nag-iisang tagapagmana ni Don Teodoro. Ang lahat ng ito, ang buong imperyo, ay nakapangalan sa kanya mula pa noong bata pa siya. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, biglang bumukas ang pinto ng archive room. Nakatayo roon si Daniel kasama ang mga abogado at mga pulis. Ang liwanag mula sa labas ay nagbigay ng mahabang anino kay Daniel, tila isang hukom na handa nang ibigay ang huling hatol. "Tapos na ang pagtatago mo sa likod ng maskara ng kabutihan, William." Malamig na wika ni Daniel. "Ang bawat sentimong ninakaw mo sa kumpanya at ang bawat luhang kinuha mo kay Pamela ay may katumbas na kabayaran." Tumawa ng malakas si William, isang tawang puno ng kabaliwan. "Akala niyo ba ay maniniwala ang mga tao sa inyo? Daniel, ikaw ay isang impostor. Magnanakaw ka rin. Ninakaw mo ang posisyon na dapat ay sakin." Sigaw niya habang itinuturo si Daniel. Ang kanyang mukha ay nanginginig sa galit. Humarap si William sa mga pulis at sa kanyang ina na kararating lang, puno ng desperasyon. "Ina, huwag kang maniniwala sa kanya. Si Daniel ay niloloko tayong lahat. Ginamit niya si Pamela para makuha ang tiwala ni Lolo Teodoro. Siya ang tunay na kriminal dito." Ngunit ang lahat ay nanatiling tahimik. Ang mga mata ni Doña Aurora ay puno ng pagkadismaya at kahihiyan habang tinitingnan ang kanyang paboritong anak na ngayon ay nagmumukhang isang baliw na nawalan ng bait. Walang sino mang kumilos para tulungan siya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni William ay tila bula na nawawala sa hangin. "Wala nang naniniwala sa'yo, William," ang huling sabi ni Daniel bago tumalikod. Habang kinakaladkad si William palabas,
Ang kanyang mga hiyaw ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang hayop na nasasaktan. Ngunit sa gitna ng ingay na yon, nakatayo si Pamela sa itaas ng hagdan, nakatingin sa lalaking nagpahirap sa kanya. Wala siyang nararamdamang tuwa, tanging isang malalim na pagod at ang katanungang patuloy na bumabagabag sa kanya. Sino nga ba ang tunay na Daniel? Ang lalaking nagligtas sa kanya? O ang lalaking gumamit sa kanyang dusa para makuha ang korona? At sa pagkawala ng maskara ni William, anong mukha naman ang itinatago ng kanyang asawa sa likod ng kanyang mga pangako? Hindi sapat ang magsuot ng sutla para takpan ang amoy ng kanal na pinanggalingan mo, Pamela. Kahit tadtarin ka pa ng alahas, ikaw pa rin ang basurang kinuha namin sa kalye. Ang boses ni William ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang ballroom ng mga Silva. Ang kintab ng mga dambuhalang chandelier ay tila hindi sapat para itago ang pait sa kanyang mukha habang pilit niyang hinahawakan ang isang baso ng mamahaling wine. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gitna ng desperasyon. Ang lahat ng mga panauhin, mga negosyante, mga politiko, at ang matataas na lipunan ng Maynila ay nakatingin sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan ay naging kasing bigat ng isang hatol na bitay. Nakatayo si Pamela sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang kulay gintong gown na tila ba binalot siya ng liwanag ng araw. Ang kanyang balat ay kumikinang, ang kanyang tindig ay tuwid, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ni William ay tila mga bubog na bumabaon sa kanyang puso. Nararamdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Ang bawat mata ng mga tao sa paligid ay tila mga matatalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang dignidad. William, tama na iyan. Ang mahinang awat ni Doña Aurora, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Pamela, kundi sa mga dokumentong hawak ni Daniel na kanina pa nakatayo sa likuran. Bakit, Ina? Natatakot ka ba na malaman nila ang totoo? Pagpapatuloy ni William, ang kanyang boses ay tumataas na sa antas ng pagkapraning. Ang babaeng ito ay isang manggagamit. Ginamit niya ang kapatid ko para makapasok sa pamilyang ito. Sa isang iglap, dahan-dahang lumakad si Daniel patungo sa gitna. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo na tila nagpapatigil sa oras. Walang salita. Kinuha niya ang baso ng wine mula sa nanginginig na kamay ni William. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kapatid. Isang titig na walang galit, ngunit puno ng isang nakapangingilabot na kapayapaan. Naalala mo ba ang pasta, William? Ang boses ni Daniel ay marahan, halos isang bulong, ngunit narinig ng lahat dahil sa katahimikan ng paligid. Ang araw na ibinuhos mo ang pagkain sa ulo mo. Asawa ko habang tumatawa ka, sinabi mo noon na dapat siyang masanay sa dumi dahil doon siya nabibilang. Hindi nakasagot si William. Ang kanyang lalamunan ay tila nilalamon ng tuyong hangin. Inilapag ni Daniel ang baso sa mesa at dahan-dahang inilabas ang isang remote control. Sa dambuhalang screen sa likod ng entablado, lumabas ang mga graph, mga transaction record, at ang mga video ng mga lihim na pagpupulong ni William kasama ang mga kalaban ng kumpanya. Ngunit ang huling lumabas ay ang pinakamasakit. Isang recording ng boses ni William na tinatawag ang sariling ina na isang matandang hadlang na kailangang maligpit para makuha ang buong mana. Ang tunog ng pagsinghap ng mga panauhin ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang. Si Doña Aurora ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang ribultong unti-unting nagkakabitak-bitak. Ngayon, William, wika ni Daniel habang dahan-dahang lumalapit sa kapatid, ang kanyang presensya ay tila isang malaking anino na lumalamon sa liwanag ni William. Kakainin mo ang bawat salitang binitawan mo, ang lahat ng account mo, ang mansyong tinitirhan mo, pati ang pangalang Silva
na ipinagmamalaki mo. Lahat ng yan ay binawi ko na. Mula sa gabing ito, ikaw ang walang tirahan. Ikaw ang walang pangalan. Ikaw ang basurang itatapon sa labas. Lumapit ang mga tauhan ng NBI. Ang malamig na tunog ng posas na nagkakakiskisan ay naging huling musika ng gabi para kay William. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagmura ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa ballroom. Humarap si Daniel kay Pamela, handa nang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ngunit ang nakita niya ay hindi ang nangiti ng isang reyna, kundi ang mga mata ng isang babaeng tila nawalan ng kaluluwa. Tahimik na kinuha ni Pamela ang laylayan ng kanyang gown at dahan-dahang bumaba ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila paglayo sa mundong dati ay pinangarap niyang maging bahagi. Ang gintong gown ay hindi na mukhang liwanag. Ito ay mukhang isang mabigat na baluti na lalong nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nang marating niya ang pinto, huminto siya at lumingon kay Daniel. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay kumawala. Dumadaloy sa kanyang pisngi ng walang ingay. Nakamit mo na ang katarungan mo, Daniel. Ang boses ni Pamela ay puno ng pait at pagod. Nakuha mo na ang kumpanya mo. Napabagsak mo na ang kaaway mo. Pero sa gitna ng digmaang ito, tinanong mo ba ang sarili mo kung ano ang natira sa akin? Para kang si William Daniel, ginamit mo rin ako. Ang tanging pagkakaiba ay binihisan mo ako ng ginto bago mo ako ginawang pain. Lumabas si Pamela sa ballroom, iniwan ang karangyaan, ang mga palakpakan, at ang asawang hindi na niya kilala. Sa gitna ng madilim na hardin, nakatayo siya ng mag-isa habang ang hangin ay humahalos sa kanyang basang mukha. Sa kanyang paalis, isang misteryosong itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang tinig mula sa nakaraan na akala niya ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Sino ang taong nasa loob ng sasakyan? At sa pagtalikod ni Pamela sa kapangyarihan ni Daniel, ito na ba ang simula ng kanyang tunay na paglaya? O isa na namang bagong banta na mas malalim ang itinatagong sugat? Ang ginto ay walang halaga kung ang bawat hibla nito ay hinabi mula sa mga kasinungalingan. Mas pipiliin ko pang maglakad ng nakayapak sa mainit na lansangan kaysa magsuot ng sapatos na gawa sa iyong mga pagbabalat kayo. Ang boses ni Pamela ay halos mawala sa ihip ng hangin sa labas ng ballroom, ngunit ang bigat ng kanyang mga salita ay tila isang dambuhalang bato na naiwan sa dibdib ni Daniel. Ang bawat patak ng luha ni Pamela ay mabilis na tinutuyo ng malamig na simoy ng gabi na nag-iiwan ng malapot na pait sa kanyang balat. Ang kanyang kulay gintong gown ay kumakaluskos sa bawat hakbang niya palayo. Isang tunog na tila nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng karangyaang ito ay isa lamang malaking kulungan. Sa gitna ng madilim na hardin, ang anino ng mga puno ay tila mga kamay na pilit siyang inaabot. Ang bawat hininga ni Pamela ay mabilis at mababaw. Tila ba ang hangin sa paligid ng mansyon ng mga Silva ay lason sa kanyang baga. Ang kislap ng mga bituin sa langit ay tila pang-uuyam sa kanyang nagdurugong puso. Sa isang iglap, ang lahat ng katarungang ipinaglaban ni Daniel ay naging abo sa kanyang paningin. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang ugong ng makina nito ay mahina. Tila ba ayaw nitong gambalain ang katahimikan ng gabi? Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at doon ay bumungad ang mukha ni Tito Rodel, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama na matagal na niyang hindi nakikita. Pamela, pumasok ka na. Alam kong hindi ka na dapat manatili rito. Ang malumanay na wika ni Rodel. Ang kanyang boses ay parang isang mainit na yakap sa gitna ng nagyayelong gabi. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Pamela sa sasakyan. Habang dahan-dahan silang lumalayo sa mansyon, tiningnan niya sa huling pagkakataon
Ang malaking pinto kung saan nakatayo si Daniel, anino na lamang sa gitna ng liwanag. Ang bawat metrong inilalayo ng sasakyan ay tila pagpunit sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa ginawa ni William, kundi sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ay naging kasing lihim ng kanyang mga kaaway. Samantala, sa loob ng ballroom, ang ingay ng mga bulungan ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Doña Aurora ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang baso ng tubig na hindi niya kayang inumin. Ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng kahihiyan. Ang pamilyang Silva, na itinuring niyang pinakamataas sa lipunan, ay gumuho sa harap ng lahat. "Daniel, bakit mo ginawa ito?" Ang nanginginig na tanong ni Doña Aurora. "Sinira mo ang pangalan natin. Nilapastangan mo ang iyong sariling dugo." Humarap si Daniel sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon. "Hindi ko sinira ang pangalan natin, ina. Ipinakita ko lang ang tunay na kulay ng dumi na matagal niyo nang itinatago sa ilalim ng inyong mga mamahaling damit. Ang dugong sinasabi mo ay ang dugong kinuha ni William kay Pamela sa loob ng 5 taon. Ngayon, patas na ang lahat." "Patas?" Ang hiyaw ni Doña Aurora habang tumatayo. "Nasa kulungan ng kapatid mo. Ang lahat ng ari-arian natin ay nasa panganib. At ang asawa mo, ang basurang yan, ay iniwan ka na rin. Wala kang napanalunan, Daniel." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Daniel. "Mali ka, ina. Hindi kailanman naging tungkol sa kumpanya ang laban na ito. Pero huli na, nang ma-realize ko na sa paghahanap ko ng katarungan, nakalimutan kong ang tanging bagay na mahalaga sa akin ay ang babaeng hinayaan kong masaktan sa ilalim ng plano ko." Mabilis na lumabas si Daniel para habulin si Pamela, ngunit ang tanging dinatnan niya sa labas ay ang malamig na semento at ang isang piraso ng gintong alahas na nalaglag mula sa suot ng kanyang asawa. Ang gintong yon ay tila umiiyak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dinala ni Rodel si Pamela sa isang maliit at payak na bahay sa labas ng lungsod. Ang amoy ng tuyong dahon at ang katahimikan ng probinsya ay tila isang gamot sa sugatang diwa ni Pamela. Doon, sa ilalim ng maliit na lampara, inabot ni Rodel ang isang lumang sobre. "May mga bagay na hindi sinabi sa iyo ng iyong ama, Pamela," bulong ni Rodel, "tungkol sa iyong tunay na pagkatao at tungkol sa kung bakit galit na galit ang mga Silva sa pamilya natin noon pa man." Binuksan ni Pamela ang sobre, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay may isang lumang larawan at isang dokumento na tila ba magpapasabog muli sa kanyang mundo. Ang bawat salita sa papel ay tila isang bagong bagyo na paparating. "Hindi lang ako asawa ni Daniel." Ang bulong ni Pamela, ang kanyang boses ay puno ng kilabot. "Ako ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa kanila noon pa man." Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang bagong lihim ang nabuksan. Ang pagguho ng imperyo ng mga Silva ay simula pa lamang ng isang mas malalim na digmaan. Isang digmaan kung saan ang pag-ibig ay maaaring maging pinakamatalim na sandata ng paghihiganti. Pero ang pinakamahirap na bahagi ng pagpapakitang tao ay hindi ang pagsusuot ng maskara, kundi ang pagtanggal nito at pagharap sa katotohanang ang taong mahal mo ay hindi nakilala ang iyong tunay na mukha. Ang boses ni Daniel ay halos malunod sa ingay ng mga kuliglig sa gitna ng masukal na palayan ng San Isidro. Nakatayo siya sa labas ng maliit na dampa ni Tito Rodel. Suot ang isang kupas na t-shirt at maong na pantalon na may mga mantsa ng putik. Wala na ang kanyang mga mamahaling sasakyan, wala na ang mga bodyguards na laging nakasunod, at wala na ang autoridad na nagpatahimik sa ballroom ng mga Silva. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang mga sugatang kamay at ang isang pusong nagsusumamo ng tawad. Sa loob ng dampa, nakaupo si Pamela malapit sa bintana.
Tinititigan ang liwanag ng buwan na tumatama sa mga dahon ng saging. Narinig niya ang bawat salita ni Daniel, ngunit ang bawat titik nito ay tila isang bagong tinik na tumutusok sa kanyang mga sugat. Ang lamig ng gabi ay hindi kasing tindi ng lamig na nararamdaman niya para sa lalaking nasa labas. "Umalis ka na, Daniel." Ang malamig na tugon ni Pamela. Hindi man lamang siya lumingon. Tapos na ang palabas. Nakuha mo na ang hustisya mo, di ba? Bakit kailangan mo pang magpanggap na magsasaka rito? Is it another strategy? Is it another game to win back your pawn? Hindi ito laro, Pamela. Ang sigaw ni Daniel, ang kanyang boses ay pumiyok. Sa tindi ng emosyon, iniwan ko ang lahat. Ang kumpanya, ang mana, ang pangalan. Iniwan ko ang lahat dahil na-realize ko na ang lahat ng iyon ay abulang kung wala ka sa tabi ko. Gusto kong ipakita sa iyo ang tunay na Daniel. Ang Daniel na hindi kailangang magtago sa likod ng bilyon-bilyong piso. Dahan-dahang tumayo si Pamela at humarap sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod. Ang tunay na Daniel? Alin doon? Ang Daniel na hinayaan akong buhusan ng pasta para lang makakuha ng ebidensya laban sa kapatid niya? O ang Daniel na nanood habang tinatrato akong aso sa loob ng 5 taon? Hindi mo na mabubura ang sakit sa pamamagitan ng pagtira sa bukid, Daniel. Ang sugat na ginawa mo ay masyadong malalim para sa ganitong uri ng gamot. Lumipas ang mga araw. Hindi umalis si Daniel. Natulog siya sa papag sa ilalim ng puno ng mangga, kumain ng tuyo, kasama si Tito Rodel, at tumulong sa pag-aararo sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang kanyang makinis na balat ay nasunog. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng paltos mula sa paghawak ng araro, ngunit hindi siya dumaing. Sa bawat pagkakataong magtatagpo ang kanilang mga mata, ang tanging ipinapakita ni Daniel ay ang isang tahimik na panunumpa ng katapatan. Isang hapon, habang nag-aani sila ng mga pananim sa gilid ng bundok, biglang nagbago ang timpla ng panahon. Ang langit ay mabilis na nagdilim at ang hangin ay naging kasing bagsik ng isang galit na higante. Isang biglaang flash flood ang rumagasa mula sa itaas ng bundok, bit-bit ang mga bato at naglalakihang mga troso. "Pamela, takbo!" Ang hiyaw ni Daniel nang makita ang panganib na mabilis na lumalapit sa kinaroroonan ng asawa. Sa gitna ng kaguluhan, ang paa ni Pamela ay naipit sa pagitan ng 2 malalaking ugat ng puno. Ang bawat hatak niya ay nagre-resulta lamang sa mas matinding sakit. Ang rumaragasang tubig na may kasamang putik ay tila isang dambuhalang hayop na handa siyang lamunin. Hindi nag-atubili si Daniel. Sa halip na iligtas ang sarili, tumalon siya sa gitna ng mabilis na agos. Ang bawat hampas ng tubig sa kanyang katawan ay tila pagpukpok ng bakal, ngunit hindi siya bumitaw. Gamit ang isang pirasong kahoy, pilit niyang inangat ang mga ugat na nagbababaon sa paa ni Pamela. "Iwan mo na ako, Daniel. Mapapatay ka." Ang hiyaw ni Pamela sa gitna ng malakas na ulan. "Hindi kita iiwan." Ang sagot ni Daniel, ang kanyang mga ngipin ay nagkakabanggaan sa lamig. "Hinding-hindi na kita muling iiwan, kahit ito na ang huling hininga ko." Sa isang malakas na pagtulak, nakawala si Pamela, ngunit isang malaking troso ang tumama sa likuran ni Daniel habang itinutulak niya ang asawa sa mas mataas na bahagi ng lupa. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa buto ay naging kasing lagim ng isang hatol. Nawalan ng malay si Daniel at dahan-dahang tinangay ng agos ng putik. "Daniel!" Ang sigaw ni Pamela. Ang kanyang boses ay tila napigtas sa lalamunan. Ang takot na nararamdaman niya ay mas matindi pa sa galit na iniingatan niya sa loob ng maraming buwan. Nang humupa ang baha, natagpuan ni Pamela si Daniel sa ibaba ng dalisdis, duguan at halos hindi na humihinga. Habang yakap-yakap niya ang asawa sa gitna ng putikan, isang lihim na dokumento ang nalaglag mula sa bulsa ni Daniel. Isang dokumentong basa na ng ulan, ngunit nababasa pa rin. Ito ay isang kasunduan na ginawa ni Daniel
bago pa man mangyari ang gabi sa ballroom. Ang kasunduang nagsasabing lahat ng kanyang ari-arian ay ililipat sa pangalan ni Pamela at siya ay nakahandang makulong kapalit ng kalayaan ni Pamela mula sa anumang banta, mga Silva. Ngunit may isang huling linya sa dokumento na nagpatigil sa mundo ni Pamela. Isang pangalan ang nakasulat doon bilang ultimate beneficiary kung sakaling may mangyari kay Daniel. Ang pangalan ng taong kinatatakutan ni Pamela na muling makita, ang taong magbubukas ng huling lihim ng kanilang pamilya. Habang hinihintay ni Pamela ang tulong, tiningnan niya ang maputlang mukha ni Daniel. Ang asawa ba niya ay isang bayani o isang martyr na sadyang nagpakamatay para lamang mabura ang kanyang kasalanan? At sino ang misteryosong beneficiary na ito na tila may hawak ng huling alas sa kanilang wasak na buhay? Ang sugat sa balat ay kayang pagalingin ng gamot, ngunit ang sugat sa tiwala ay tanging katapatan lamang ang makakapaghilom. At sa bawat pintig ng iyong puso, Pamela, iyon lang ang tanging gamot na nais kong ibigay. Ang tinig ni Daniel ay mahina, halos isang bulong na lamang na nakikipagpaligsahan sa tunog ng hanging humahaplos sa mga bintana ng maliit na klinika sa bayan. Ang puting tela na nakabalot sa kanyang ulo ay may bahid pa rin ng tuyong dugo at ang kanyang mga braso ay puno ng mga gasgas mula sa pakikipagbuno sa baha. Ngunit sa likod ng kanyang maputlang anyo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nakatayo si Pamela sa tabi ng kanyang higaan, hawak ang basang dokumento na nakuha niya mula sa putikan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang bawat salitang isinulat ni Daniel. Nararamdaman niya ang init ng luhang muling nagbabadyang kumawala sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi na nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagsisisi at pagkaunawa. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang liwanag ng lampara ay nagbibigay ng isang mapayapang kapaligiran sa loob ng silid. Ang bawat mahinang paghinga ni Daniel ay tila isang himig ng pasasalamat para sa panibagong pagkakataon. Walang maririnig na ingay ng mga makina, tanging ang ritmo ng kanilang mga hininga na tila nagtatagpo sa gitna ng katahimikan. "Bakit mo ito ginawa, Daniel?" ang tanong ni Pamela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi. "Ang pundasyong ito, ang lahat ng ari-arian. Bakit mo ipinangalan sa akin ang lahat, kasama ang pag-aalaga sa mga kababaihang dumanas ng karahasan? Hindi mo kailangang gawin ito para mapatawad kita." Dahan-dahang inabot ni Daniel ang kamay ni Pamela. Ang kanyang palad ay magaspang, puno ng sugat at kalyo mula sa pagtatrabaho sa bukid. Ngunit ang dampi nito ay kasing lambot ng sutla para kay Pamela. "Hindi ko ito ginawa para sa kapatawaran, Pamela. Ginawa ko ito dahil iyan ang nararapat sa iyo. Noong mga panahong hinahayaan kitang masaktan sa ilalim ng plano ko, ang bawat latay sa iyong dangal ay latay din sa aking kaluluwa. Ang pundasyong iyan ay ang aking paraan upang matiyak na wala ng ibang Pamela na dadaan sa impyernong pinagdaanan mo." Yumuko si Pamela at idinampi ang kanyang noo sa kamay ng asawa. Ang bawat hikbi na lumalabas sa kanyang bibig ay tila paglalabas ng lahat ng pait na naipon sa loob ng 5 taon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman ng mga Silva, ang lahat ng galit kay William, at ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila naglaho na parang bula. Ang tanging natira ay ang 2 taong nagmamahalan, nagkasakitan, at ngayon ay pilit na bumabangon mula sa mga guho ng kanilang buhay. Nalaman ko na ang tungkol sa misteryosong beneficiary sa dokumento. Bulong ni Pamela habang pinupunasan ang kanyang mga mata. "Si Tito Rodel. Sinabi niya sa akin ang katotohanan. Siya ang taong nagbabantay sa akin mula pa noong bata ako. Ang taong pinagkatiwalaan ng aking ama bago siya mamatay dahil sa pakikipaglaban sa mga Silva. At ikaw, alam mo pala ang lahat ng yon." Tumango si Daniel ng dahan-dahan.
Kaya ako nagtago, Pamela. Kaya ko hinayaang isipin nilang wala akong silbi. Dahil alam kong ang pamilya ko ang sumira. Sa pamilya mo, akala ko, sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa kanila mula sa loob, mababayaran ko ang utang na loob ng aking mga ninuno sa iyong ama. Pero nagkamali ako. Sa pag-aakalang binabayaran ko ang utang ng nakaraan, nakalimutan kong ang kasalukuyan mo ang unti-unti kong ninanakaw. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila nang dahan-dahang umupo si Daniel at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Pamela. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Ang haplos ni Pamela sa buhok ni Daniel ay tila isang panalangin ng paghilom. Isang pangako na ang bawat sugat ay magiging peklat na lamang na magpapaalala sa kanilang katatagan. Mapapatawad mo pa ba ako, Pamela? Ang huling tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Hindi sumagot si Pamela sa pamamagitan ng salita. Sa halip, hinawakan niya ang mukha ni Daniel at idinampi ang kanyang mga labi sa noo nito. Isang halik na nagdadala ng kapayapaan, pag-asa, at ang muling pagkabuhay ng kanilang pag-ibig. Gayunpaman, sa labas ng klinika, sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, isang anino ang nakatayo. Isang liham ang iniwan sa pintuan, isang liham na may selyo ng korte. Bagamat bagsak na si William, ang mga galamay ng nakaraan ay tila ayaw pang bumitaw. Ang huling pagsubok sa kanilang paninindigan ay hindi na nanggagaling sa labas, kundi sa isang legal na laban na maaring magpahiwalay sa kanila habang buhay. Ano ang nilalaman ng liham na iyon? At sa gitna ng kanilang bagong simulang paghilom, meron pa bang lakas ang kanilang pag-ibig na harapin ang huling hamon ng batas at ng galit ng pamilyang Silva na hindi pa sumusuko? Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kintab ng gintong iyong suot, kundi sa kapayapaan ng pusong wala nang itinatagong lihim. Sa wakas, malaya na tayo mula sa mga anino ng kahapon. Anging mga salitang ito ay paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Pamela habang binabagtas nila ang daan pabalik sa Maynila. Hindi na sila nakasakay sa isang Rolls Royce. Sa halip, lulan sila ng isang payak na sasakyan, ngunit ang hangin sa loob ay mas magaan at mas madaling hingahan. Ang sulat na natanggap nila sa klinika ay hindi pala isang bagong banta, kundi ang formal na pagkilala ng korte sa lahat ng ebidensyang kinalap ni Daniel laban kay William. Ang batas ay sa wakas ay nagbigay ng huling tuldok sa kabanata ng panlilinlang. Sa loob ng malaking silid ng husgado, nakaupo si Doña Aurora sa sulok. Ang kanyang mga mata ay walang kislap at ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Wala na ang mapagmataas na matanda na nagtaboy kay Pamela sa gitna ng ulan. Sa kanyang harapan, nakatayo ang kanyang dalawang anak. Ang isa ay nasa likod ng rehas at ang isa ay nakatayo nang may dangal sa tabi ng babaeng itinuring niyang basura. Ang tunay na tagumpay ay naramdaman ni Pamela nang dahan-dahan siyang lumapit kay William na ngayon ay nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Walang galit sa mga mata ni Pamela. Tanging isang malalim na pag-unawa sa trahedyang kinahinatnan ng kasakiman. Hindi kita kinakamuhian, William. Ang boses ni Pamela ay kalmado. May himig ng paglaya. Salamat sa'yo. Nalaman ko kung gaano ako katatag. Salamat sa bawat pagsubok mo. Dahil doon ko natuklasan ang tunay na halaga ng aking pagkatao. Ngayon, ang bawat sentimong ninakaw mo ay gagamitin ko para sa mga taong talagang nangangailangan. Hindi makatingin si William. Ang kanyang pagmamataas ay tuluyan ng nadurog at sa loob ng malamig na rehas, ang tanging natira sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang mga pagkakamali. Pagkatapos ng paglilitis, nagpasya sina Daniel at Pamela na talikuran ng ingay ng lungsod. Ang mansyon ng mga Silva ay ginawa nilang isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso. Isang lugar kung saan ang bawat basura
ng lipunan ay tatratuhin ng may pagmamahal at dignidad. Sila naman ay bumalik sa San Isidro, sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang paghilom. Isang dapit hapon, habang naglalakad sila sa pampang ng ilog, ang langit ay nagpipinta ng mga kulay ng rosas at lila. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng sakit. Dahan-dahang huminto si Daniel at hinawakan ang kamay ni Pamela. Pamela, sa loob ng 5 taon, naging asawa kita sa pangalan lamang. Bulong ni Daniel habang inilalabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang medalyon ng ina ni Pamela, na ngayon ay may nakaukit na bagong petsa, ang araw ng kanilang bagong simula. Gusto kong simulan ang lahat ng tama. Hindi bilang isang Silva na may bilyon-bilyon, kundi bilang Daniel na handang magtanim ng pangarap kasama mo. Gumiti si Pamela, ang kanyang muka ay maliwanag pa sa papalubog na araw. Daniel, matagal na kitang pinatawad. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagpiling manatili sa kabila ng lahat ng lamat. Isang golden moment, ang namayani ng marahang ilagay ni Pamela ang kamay ni Daniel sa kanyang tiyan. Ang kislap sa mga mata ni Daniel ay mas maliwanag pa sa anumang brilyante nang maramdaman niya ang mabilis na tibok ng isang bagong buhay na nabubuo sa loob ni Pamela. Ang munting mithiing ito ay ang bunga ng kanilang pagtitiis, ang simbolo ng kanilang tagumpay, laban sa lahat ng unos. Isang bagong Silva, bulong ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Hindi, tugon ni Pamela habang nakasandal sa dibdib ng asawa. Isang bagong pag-asa, at sisiguraduhin nating ang mundong kinalakihan niya ay puno ng respeto at pagmamahal. Habang unti-unting lumulubog ang araw, ang anino ng 2 taong nagmamahalan ay naging isa sa ibabaw ng damuhan. Ang bawat hakbang nila palayo sa pampang ay hakbang patungo sa isang kinabukasan na wala ng bahid ng takot. Ang bawat hininga ay puno ng pasasalamat at ang bawat tibok ng puso ay isang pangako ng walang hanggang katapatan. Nakamit na ang katarungan. Ang kumpanya ay may bagong layunin. Ang pamilya ay muling nabuo mula sa mga piraso ng pagpapatawad. Ngunit habang sila ay naglalakad pa uwi, isang huling katanungan ang pumasok sa isip ni Pamela. Isang katanungang magsisilbing gabay sa kanilang buong buhay. Sapat na nga ba ang pag-ibig para burahin ang lahat ng peklat ng nakaraan? O ang mga peklat na ito ang magsisilbing pinakamahalagang bahagi ng kanilang kwento? Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging sagot na kanilang narinig ay ang mahinang ihip ng hangin na tila nagsasabing, sa wakas, ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang bawat umaga sa San Isidro ay nagsisimula sa isang tahimik na panalangin na sinasabayan ng halimuyak ng sariwang pandan at kumukulong kakape. Sa maliit na biranda ng kanilang bahay na yari sa matitibay na kahoy at malalawak na bintana, nakaupo si Pamela habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng sugat mula sa pagkakuskos ng labada, ngayon ay mahusay ng humahawak sa mga pahina ng kanyang paboritong libro at sa malambot na kamay ng kanyang anak. Mommy, look, the flowers are so pretty. Ang masayang sigaw ng 3 taong gulang na si Ana. Ang bata ay tumatakbo sa gitna ng hardin. Ang kanyang tawa ay tila mga kampanilyang nagbibigay ng buhay sa buong paligid. Lumapit si Daniel mula sa kusina. Bitbit ang 2 tasa ng mainit na inumin. Wala na ang kaniyang mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at tsinelas. Ang kaniyang mukha ay wala na ring bakas ng lamig at paghihiganti. Sa bawat dampi ng kaniyang tingin kay Pamela, tanging wagas na paghanga at pasasalamat ang mababasa. Hon, you should drink this first. Baka lumamig na yan. Malambing na sabi ni Daniel habang inilalapag ang tasa sa mesa. Naupo siya sa tabi ng asawa at dahan-dahang hinawakan ang kaniyang balikat. Iniisip ko lang, Daniel,
Kung paanong ang lahat ng dusa ay tila naglaho na parang hamog. Bulong ni Pamela habang isinasandal ang ulo sa balikat ng asawa. Dati, akala ko ay hanggang doon na lang ako. Sa ilalim ng ulan, sa gitna ng putik. Pero tignan mo tayo ngayon. Nalampasan natin ang lahat dahil pinili nating lumaban ng magkasama. Tugon ni Daniel. Ang Silva Foundation ay nakatulong na sa mahigit 1,000 kababaihan nitong nakaraang taon. Ang mansyon na dati ay simbolo ng ating sakit. Ngayon, ay punong-puno na ng mga kwento ng pag-asa. I think Lolo Teodoro would be very proud of what you've done with his legacy. Natahimik sila sandali. Ninanamnam ang kapayapaang pinaghirapan nilang makamit. Sa loob ng ilang taon, marami ang nagbago. Si William ay nananatili sa loob ng bilangguan. Unti-unting tinatanggap ang kaniyang kaparusahan sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing kamay. Si Doña Aurora naman ay naninirahan sa isang tahimik na kumbento, malayo sa karangyaan, kung saan natagpuan niya ang kanyang sariling paraan ng pagsisisi. Nagawa na ba nilang magpatawad? Oo. Hindi dahil sa kinalimutan nila ang nangyari, kundi dahil ayaw na nilang hayaan ang galit na magdikta sa kanilang hinaharap. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanila, kundi para sa sarili nilang kalayaan. Dad! Mommy! Sali kayo! Tawag ni Ana habang itinuturo ang mga paru-parong nagliliparan. Tumayo ang mag-asawa, magkahawak kamay na humakbang patungo sa damuhan. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Pamela ang lambot ng lupa sa kaniyang mga paa. Isang paalala na ang kaniyang pundasyon ay hindi nagawa sa ginto, kundi sa katapatan at pagmamahal. Ang peklat sa kaniyang puso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Ito ay naging isang magandang marka na nagpapaalala sa kanya na ang isang basurang itinapon ay maaaring maging isang hiyas kung ito ay aalagaan ng tamang mga kamay. Natutunan niya na ang tunay na dignidad ay hindi nakukuha sa pangalan o yaman, kundi sa kakayahang bumangon ng mas matatag matapos ang bawat pagkadapa. Sa gitna ng tawanan at yakap ng kaniyang maliit na pamilya, tiningnan ni Pamela ang langit na ngayon ay punong-puno ng liwanag. Wala na ang mga anino, wala na ang mga lihim. Ang tanging natira ay ang isang buhay na payak, tahimik at punong-puno ng pag-asa. Sa wakas, ang pusong binalot ng dusa ay natagpuan na ang kanyang tunay na tahanan. Ang kwento ng kanyang pagpapakasakit ay nagwakas na at ang kabanata ng kanyang kaligayahan ay nagsisimula pa lamang, kasing tagal at kasing tibay ng dugong nananalatay sa kanilang mga ugat.